Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang debate o pakikipagtalo. Kapag naririnig ninyo ang salitang debate o pakikipagtalo, ano nga ba ang unang pumapasok sa inyong isipan? Marahil, naisip ninyo ang dalawang taong nag-aaway, sumisigaw, o nagpapalitan ng masasamang salita. Ngunit tingnan ninyo ang larawang ito sa ating screen. Makikita natin ang dalawang panig na formal na nakatayo sa kani-kanilang podium. Sa harap ng maraming tao at sa ilalim ng maliwanag na spotlight, ito ay dahil ang tunay na debate ay hindi isang ordinaryong away sa kalsada. Ito ay isang formal, maayos at intelektual na palitan ng kuro-kuro. Bakit nga ba? Ayon sa kahulugan, ang debate o pakikipagtalo ay isang pakikipagtalong may estruktura. Ibig sabihin, may sinusunod itong mahigpit na patakaran. Isinasagawa ito ng dalawang pangkat na may magkasalungat na panig tungkol sa isang napapanahong paksa. Sino-sino nga ba ang mga bumubuo rito? Una, ang proposisyon o ang panig na sumasang-ayon sa paksa at ang oposisyon o ang panig na sumasalungat. Upang matiyak na magiging maayos ang lahat, mayroon tayong tinatawag na moderator. Siya ang nagsisilbing tagapamagitan o referee na tinitiyak na ginagalang ng bawat kalahok ang mga tuntunin. Sa huli, nandyan ang mga hurado o judges. Sila ang magpapasya kung aling panig ang higit na nakapanghihikayat. Mahalagang tandaan na ang mga hurado ay dapat walang kinikilingan o walang bias. Kailangan din silang nakaupong magkakalayo at bawal mag-usap-usap bago maghatol upang maiwasang maimpluwensyahan ang pasya ng isa't isa. Tandaan natin, hindi ito katulad ng pakikipagtalo mo sa iyong kapatid o kaibigan na walang limitasyon. Sa formal na debate, mayroong timekeeper na nagbabantay sa oras upang masigurong pareho at patas ang pagkakataon ng bawat isa na maglahad ng kanilang patotoo o pagpapabulaan o rebuttal. At dahil formal ito, ang paksa ay binibigay ng maaga upang makapaghanda, makapagsaliksik at makapangalap ng matitibay na ebidensya ang bawat panig. Ngayong alam na natin ang estruktura ng debate, paano naman tayo magiging isang mahusay at mapanghikayat na debater? Ano nga ba ang hinahanap ng mga hurado kapag sila ay nagpapasya? Tingnan natin ang rawang ito. Isang mag-aaral at napapaligiran ng mga libro at masusing nagsusulat. Ito ang perpektong representasyon ng unang katangian, ang nilalaman. Hindi sapat na masalita ka lang o malakas ang iyong boses. Napakahalagang may malawak ka at malalim na kaalaman sa panig na iyong ipinagtatanggol. Paano ito ay makakamit? Sa pamamagitan ng malawakang pagbabasa, pananaliksik, at pangangalap ng mga tunay na datos at ebidensya. Ang iyong mga argumento ay dapat may bigat at nakabatay sa katotohanan, hindi sa sarili mong opinyon lamang. Dito naman papasok ang ikalawang katangian, ang estilo o style. Kung ang nilalaman ay tumutukoy sa ano ang inyong sinasabi, ang estilo naman ay tumutukoy sa paano mo ito sinasabi. Dito masusukat ang iyong husay sa pagsasalita, ang pagpili ng tamang mga salita at kung paano mo binubuo ang iyong mga pangungusap. Kasama rin dito ang linaw, lakas at taginting ng iyong boses, ang iyong tikas o tindig sa entablado, at ang kumpiyansa sa iyong sarili habang nagsasalita. Tingnan ninyo ang speaker na ito sa ating screen. Bukas ang kanyang mga kamay, nakangiti at buhay na buhay ang kanyang ekspresyon. Ang mga manonood sa kanyang likod ay nakikinig at tila sumasang-ayon sa kanya. Iyan ang kapangyarihan ng magandang estilo. Kapag ikaw ay nagdedebate, ang iyong katawan, ang iyong mga kumpas ng kamay at ang iyong pakikipag-eye contact sa mga hurado ay may malaking papel. Sa pamamagitan ng tamang estilo, mas madali mong makukuha ang tiwala at simpatsya ng mga nakikinig sa iyo. Kaya tandaan,
iangkop ang tindig at tinig sa bawat salitang bibitawan. Ang ikatlo at huling katangian na dapat taglayin ay ang estratehiya o strategy. Bakit chessboard o chess pieces ang ating nakikita sa screen? Dahil ang debate ay parang larong chess. Bawat galaw mo ay dapat may nag-iisipan at may layunin. Sa debate, ang estratehiya ay ang husay mo sa pagsalo, pagsagot at pagpapabulaan sa mga argumento ng iyong kalaban. Higit sa lahat, makikita rito ang pagkakaisa o teamwork ng iyong pangkat. Ang mga argumento ng bawat miyembro ay dapat magkakahabi at sumusuporta sa isa't isa. Hindi pwedeng ang sasabihin mo ay kokontra sa sinabi ng iyong kakampi. Dapat ay may iisang direksyon ang iyong ipinaglalaban. Ngayon alam na natin ang mga katangian ng mahusay na nagdedebate. Dako naman tayo sa kung paano ba ito aktualing sinasagawa. Meron tayong iba't ibang uri ng debate, ngunit ang dalawang pinakasikat na format ang ginagamit sa mga paaralan ay ang debating Oxford at ang debating Cambridge. Paano nga ba nagkakaiba ang dalawang ito? Unahin natin ang debating Oxford. Sa format na ito, tandaan ang salitang isang beses. Ang bawat kalahok ay tatayo at magsasalita ng isang beses lamang. May counting exception dito. Ang unang tagapagsalita ay bibigyan ng pagkakataong tumayo muli sa huling bahagi para sa rebuttal dahil wala pa siyang sinaligang argumento sa simula. Sa debating Oxford, sa oras na tumayo ka upang magsalita, kailangan mo nang pagsamahin ang iyong patotoo o constructive remark at ang iyong pagpapabulaan. Isang tindigan, sabay mo nang gagawin ang dalawang ito. Ngayon pumunta naman tayo sa debating Cambridge. Kung sa Oxford ay isang beses lang, sa Cambridge naman, ang bawat kalahok ay tatayo ng 2 beses upang magsalita. Sa iyong unang pagtindig, ang tanging gagawin mo lamang ay ipahayag ang iyong patotoo o constructive remark. Dito mo ilalahad ang inyong mga nakalap na datos at pananaliksik para patibayin ang inyong panig. Pagkatapos ng unang ikot, tatayo ka sa ikalawang pagkakataon para naman sa iyong pagpapabulaan. Dito mo naman sisirain o sasagutin ang mga argumentong binitawan ng kabilang panig. Mas nabibigyan ng sapat na focus ang bawat bahagi sa format na ito.